Ayan mga kababayan na, payag ba kayo na ipa-psychiatric test si BP Sara? Kasi kung matatandaan nyo yung unang-una na ginawa niya, na pinakita niya yung pagiging violente niya, ay nung nanapak siya ng sheriff. Hindi po normal yun sa isang leader. Pangalawa po, yung binanggit niya on national TV na kumontak siya na mag-a-assassinate kay Pangulong Marcos, kay First Lady Lisa, at dating Speaker Romualdez. Binanggit din ni Sara doon sa isang press con niya na she imagined herself cutting his head. So, she is referring to our president ha. Biruin mo, presidente po ng Pilipinas, ang pinagbabantaan niya, hindi po ordinaryong Pilipino. Diba? Threat is a threat. Hindi po normal na pag-iisip yan. Tsaka ito ha, hindi lang po credentials ang basihan ng isang leader. Kung may binitawang salita na parang threat, hindi po pwedeng deadma lang. Dahil national security yan. Tsaka bago ka magpiling na presidente dyan, baka naman pwedeng i-check muna kung kalmado pa ang pagdedesisyon mo, kung normal ka pa bang mag-isip, kung maayos pa ba ang tornilyo sa utak mo. Kasi po hindi pwedeng palaban lang. Kasi ang tingin ng mga DDS dito kay Sara, matapang na daw. Pero hindi nila naiisip kung gaano kabigat itong mga salitang binibitawan niya. Kung ano yung magiging epekto nito sa ating bansa sa mga nakakanood. At mga kababayan lahat po ng mga binibitiwan nating salita, tayo po ang responsable dyan. Kasi po ang Pilipinas hindi po yan boxing ring. At ang mamamayan, hindi po punching bag. Siyempre, kung may duda, dapat linawin. Kung may tanong, dapat sagutin. Kasi simple lang naman yan. Deserve po ng mga Pilipino ang leader na malinaw ang isip, na nasa matino ang pag-iisip. Hindi yung pinagdududahan pa kung safe ba tayo sa mga desisyon niya. Kasi mga kababayan kung yung presidente nga po natin, na pagsasalitaan niya ng ganyan, na pagbabantaan niya ng ganyan, paano pa tayong mga ordinaryong Pilipino lamang? Kaya mag-worry ka talaga na kung nasa tamang pag-iisip pa ba itong BP natin at kaya niya pa bang gampanan ang kanyang tungkulin bilang ikalawang Pangulo.